ang on-the-spot na tugon at aksyon sa inyong mga sumbong at hinaing. #Palatawag. Ayan, sa mga nakaantabay nating live viewers ngayon, handa na po ba kayo? Handa na! Nasa linya na natin ang ating caller. Yes po, ang ating first caller. Si alias June. Oho, nako. Ito po ay meron siyang salaysay, ano? Adultery, rape of daughter by ex-wife's live-in partner. Nako, nakakalungkot. From Subic, Zambales, no? At ito po ang kanyang salaysay, Chief. Good day po, Chief Acosta. Ako po si alias Junel. Junel, yun yata yun no? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo dahil mula nang umuwi ang ex-wife ko ng Pinas, ito ay may kinakasamang live-in partner na Jojo ang pangalan niya at dahilan ng pagkakagahasa ng anak kong babae. Nako Ito po. po ay nagbunga ng isang sanggol na babae. Sa takot ng anak ko na malaman ko ang nangyari sa kanya, ito ay inilihim niya dahil ayaw ng anak ko dahil sa takot nito na baka anong gawin ng lalaki na yon sa mga kapatid niya. Pinagkait nila sa akin ang mga anak ko mula nang naghiwalay kami ng ex-wife ko at tuwing dadalaw ako sa mga anak ko galing trabaho dahil buwanan umuwi. Hindi ako makapasok ng tahanan ng mga bata dahil sa daan pa lang sinasalubong na ako ng hipag at biyanan ko at ano daw pinuntahan ko? Sabi ko, mga anak ko, wala akong magawa kundi ang lumayo sa mga bata na hindi ko man lang minsan mayakap. At higit akong kinilabutan muli nang malaman ko na may iba na naman siyang kinakasama. At ito ay may kaso pa talaga sa Pampanga ng rape. Tumindig ang balahibo ko nang malaman ko na doon niya pinapatulog sa bahay ng mga bata at kasama yung lalaking iyon na mapanganib sa anak kong bunso na babae. Simula nang sinabihan ko siya na hindi lang pagkababae ng mga anak mo nilagay mo sa problem, kundi pati mga buhay nila. Mula noon, ma'am, grabing text sa akin na verbal na di na halos makain. Gusto ko lang po makuha ang apo ko at yung bunso kong dalagita at ang nanay ng apo ko nang mailayo ko sila sa panganib ng taong yon. Masakit sobra para sa akin ang murahin ang anak ko ng lalaking yon at ito'y bagong panganak. Yan, karapatan na ba ng ex-wife ko na murahin ang anak niya at palayasin sa bahay? At kinababahala ko bagong panganak siya. Umalis ang anak ko, iniwan ang apo ko 1 or 3 days na di maganda ang tulog ng apo ko dahil breastfeeding po siya. Hindi na ako nagpaalam sa company mula Cebu, lumawas ako ng Subic, Zambales sa pag-aalala ko sa aking mga anak na babae, lalong-lalo na sa apo ko. Ma'am, sir, maraming salamat po sa pagtugon ninyo sa aking problema. God bless po. Hello po, Sir Junel. Sir June, Hello po, ma'am. Opo, Magandang nasa hapon po. Subic pa po ba kayo hanggang ngayon? Andito po ako ngayon, as in, from Subic, Zambales, from Cebu. Cebu. May trabaho kayo ngayon? Cebu. May trabaho po kayo ngayon? Opo, ma'am. Ano po trabaho nyo? Any kind of construction po. Sa construction. Ano na? Mason Opo, ba ma'am. kayo? Kantero? Ano? Any kind po, all around po, ma'am. All around. Pwede rin kayong welder. Ganon. Ay di, kayo Opo, may ma'am. bahay dyan sa Subic. Ah, Upahan ka mayroon, lang. mayroon po kaming lot po, pero never pong napatayuan po. Ever since na nag-abroad po siya, hanggang nakawin, hindi po niya po napagawa. Nasaan po ba mag-iinan nyo? Nasa Subic din. Opo, ma'am. Tinatago po niya po sa akin until now. Ilan po anak nyo sa kanya? Naghiwalay na po kami 8 years na po, ma'am. Ilan na naging anak mo sa kanya? Ilan? Lima po. Puro babae ba? O ilan ang babae, ilan ang lalaki? 3 po yung babae, 2 po yung lalaki, ma'am. So yung panganay mo, ayun, nabuntis nung stepfather, yung kinakasama Ano ng po, ma'am? Pangatlo po. pangatlo. Lalaki ba yung panganay mo, yung dalawa, nauna? Lalaki? Opo, lalaki po, then din So- babae po, at saka babae po. Di, sa Makati, 3 babae. Opo. Ganito kasi yan eh. Pwede tayong humingi ng tulong sa DSWD. Ikaw ang magrereklamo. Sapagkat ngayon ay may MOA naman tayo sa DSWD. Narito si Direk Dakpano para asikasuhin ng lubusan ang mga papel at kaso mo. Pero kailangan kang lumuwas dito eh. Magkita kayo, mag-uusap kayo live
Sapagkat kailangan ng complaint para ma-rescue yung mga anak mo dyan sa asawa mo na dalawa na di umano ang kinasama at yung unay nabuntis pa yung panganay mo. Opo, ma'am. Oo nga, hindi mo pa alam kung nasaan yung anak mo, yung naglayas na may anak. Ano po kasi, ma'am, about sa anak kong babae na nabundis, nung unang dumating yung ex-wife ko sa Pilipinas, mayroon po siyang sinasama. Hindi niya po alam na yung anak ko ay nirip na po ng sinakasama niya. Paano mo Yun po nalamang ang ni Rape? Nagsumbong ba yung anak mo sa'yo? Iniiyak po sa akin kasi yung anak ko po na yan, diehard po sa akin dyan. Nag-text sa'yo? Nag-text? Diehard po sa akin yung diehard po sa akin yung anak kong yung babae, yung Oh. anak ko. Oo. Yung pagkagaling niya pong abroad, abot sa charger lang po, ma'am, noon. Sa daan, sinabunutan yung anak ko, kinalagkad na po. Tama ba po yun yung pugit na kapag abroad siya, may karapatan na siyang manakit sa anak niya para kalagkarin niya? Umiiyak kayo, sir. Masakit talaga Hindi, ho ma- yan. Masakit po talaga yung nangyayari sa pamilya nyo. Kasal ka ba sa asawa mo? Oo. Oh. Ikaw naman, wala ka namang kinakasamang iba. Natin po, ma'am. Wala? Oo. Natin po. Nothing. Oo. Ay, sige, huwag ka nang umiyak. Kung magagawa natin, kasi ang Estado ay guardian ng mga bata. Lalo kung pinababayaan ng ina o ama. Tutulungan ka Ito ng nga- public authorities office at kung monitor tayo ng asawa mo ay magunos dili siya. Wala siyang karapatan na ipaubaya niya sa kinakasama niya ang pagkababae ng kanyang mga anak. Liable din siya dyan. Pwede siyang maging, ano dyan? Ha? Ano? May participation siya dyan. Direct participation. Nahayaan niya yung anak niya na tabihan ng kanyang kinakasama. Imposible hindi niya alam na buntis na nga. Huwag na po kayong umiyak, sir. Makakaluwas ka ba rito? Padala kita pasahe. Punta ka dito kay Direk Dakpano sa Lunes. Nandito ka ba sa Lunes? Ha? Mag-uusap kayo, padala kita pamasahe, ha? Tatanungin niya paano ka mapadalan. Sir, Sir Junel. Sir Junel? Junel, Hello, Sir Jun? wag na po kayong umiyak, sir. Emotional na po, Chief. Opo, tutulungan mo kayo ng PAW. Hindi kayo pababayaan. Pat lalo na yung mga anak mong bata. Ilang taon yung nabuntis na babaeng anak mo? Ilang taon? Nabuntis po siya, underage pa po kasi nanganak po siya before 18 po. Ay, nako, minor. Tapos yung natitira pang dalawang babae, mga minor din. Opo. O, sige, wag ka na pong umiyak. At bibigay namin numero mo kay Direk Dakpan. Nakikita mo ba siya dito sa screen? Di po, truan lang po ako eh. Ah, True nakatelepono. cellphone lang po O, sige, ako, ma'am. sige. Tatawagan ka niya pagkatapos nito, pag natapos na tayong dalawa, ha? O, sige. Sige po. Opo, at nagpapasalamat din ako at nagmalasakit ka sa mga anak mong babae. Yan, tatlo na yan. At biktima yung mga anak mo. At bibigyan ko rin ng benefit of the doubt yung asawa mo, pero parang mahirap tanggapin na wala siyang nalalaman dyan eh. Okay? Sige. Salamat Sige po, sa ma'am. pagtawag mo. Maraming salamat Tatawagan ka ni Direk Dakpano ngayon. Antayin mo lamang. Maraming salamat, Jun.